2024 offseason, inaasahan ng karamihan na kukuha ang Los Angeles Lakers ng panibagong piyesa upang mabuo ang kanilang minimithing kampyonato. Pero sa huli ay wala masyadong ginalaw sa lineup, dahilan kung bakit tila maraming nadismaya at nawala ng gana sa kupunan. Nadagdagan pa nga ang tensyon at palaisipan especially ng mga analyst dahil ang kinuha nilang coach ay ang wala pang karanasan na si JJ Redick. Podcaster lang daw kasi ito at wala namang maiaambag sa purple and gold. Pero heto, dahil sa kanyang pangunguna at panibagong sistema ay akyat sa ikalawang pwesto ang Los Angeles Lakers ngayon sa Western Conference at sa last 20 games ay sila ang number 1 sa defensive rating. Kaya naman sa video na ito ay pag-uusapan natin kung siya nga ba ang maituturing na missing piece ng Los Angeles Lakers tungo sa kampyonato. 7-game winning streak na ang purple and gold. Malaking bagay talaga ang sistemang ibinibigay ni JJ Redick sa kupunan. Kung ating kasing titignan ay kapansin-pansin na hindi lang ang depensa nila ang lumakas, pagkus pati na din ang opensa. Tignan nyo na lang ang ball movement ng Los Angeles Lakers sa play na ito. Makikitang maganda ang zone defense na ginagawa ng New Orleans Pelicans. Pero heto, binasic at pinaglaruan lamang nila ang depensa. Easy basket ba para kay Jared Vanderbilt? Well, kahit naman kay sino ay mahihirapan talagang basahin ang magiging play ng Lakers lalo na ngayon. LeBron James at Luka Magic ba naman ang magkasama sa iisang kupunan? Parehas may tira sa opensa at magaling ding kumampas ng mga play. Pero alam nyo mga repa yung mas nakakabilib? Yung mapalabas mo ang tunay na potensyal ng dalawang alpha. Well, dahil ito sa pangunguna ni Coach JJ Redick, habang tumatagal kasi ay unti-unti na nating nakikita ang magandang epekto pag nagsama sa isang kupunan ng dalawang ball dominant player. Inaasahan kasi ng mga kritiko na magka-clash or hindi mag-fit sila Doncic at LBJ. Pero kita nyo naman, lalo pang gumanda ang nangyari sa purple and gold. Kung tutusin mga repa ay marami na tayo nakita mga superstar na nagsama sa isang kupunan pero hindi nag-blend ng ganito. Well, to put things into perspective, si LeBron James mga repa ay nakapagtala ng 34 points, 8 rebounds, 6 assists, 1 steal at 2 blocks. Si Luka naman ay 30 points, 8 rebounds, 15 assists, 1 steal at 1 block. Total of 64 points ang nagawa nilang dalawa kontra New Orleans Pelicans at statistically hindi naman sila nagkakalayo. Kapansin-pansin din na si Luka na nagfa-facilitate o nagmamando ng kailang opensa. Dahil doon mga repa ay mas nakaka-focus na ngayon si LeBron sa depensa. Bumalik din kayo siya sa dati niyang role na small forward at makikitang mas gumanda ang kanyang nagagawa. Naungusan pa nga niya ang kanyang stats sa kanyang MVP year noong 2013, kabila ng 40 anyos na siya ngayon. Siyang tunay na kalabaw lang talaga ang tumatanda. Bukod sa kaila mga repa ay tila lalo pang lumabas ang tunay na potensyal nila Dorian Finney-Smith, Jared Vanderbilt, Jordan Goodwin, Gabe Vincent at pati nga din itong si Jackson Hayes. Waligid sa kaalaman ng marami ay number 1 sa defensive rating si Jackson Hayes since February 1 sa buong NBA. Malaking factor dito ang defensive scheme na ginagawa ni JJ Redick. Marami kasing pagkakataon na dahil sa sistemang ginagawa ng isang coach ay lalong lumalakas ang depensa ng isang player. Kakailanganin mo nga lang talagang mag-fit dito katulad na lamang ng nangyari kay Jackson Hayes sa sistema ni Redick. Bagamat nawala ang rim protector nilang si Anthony Davis ay tila hindi naman ito naramdaman ng Lakers. Patunay lamang na sa kabila ng kakulangan ng sentro ay napupuna naman ito gamit ang talino ni JJ Redick. Kung tutusin kasi ay inaasahan ng karamihan na masihina talaga ang depensa nila. Pero kita nyo naman, sa last 20 games ng Purple and Gold ay number 1 sila sa defensive rating. Bukod dyan ay kapansin-pansin na mas bumilis din ang takbo ng kailang opensa. Noong panahong naglalaro pa kayo si Anthony Davis sa Lakers ay sa kanya nakaatang ang depensa at pati na din ang opensa. Kaya naman ang ending ay imbis na umiikot ang bola ay sa kanya nakatenga ang bola. Sa kabilang banda ay malaking bagay din na nadagdag si Luka sa kupunan dahil mas mailalabas pa nito ang tunay na potensyal ng kailang mga big sa opensa. Pero alam nyo mga repa, napapaisip tuloy ako na paano kaya kung naglalaro na ngayon si Maxi Kleber. Isang defensive specialist kasi ito na magaling pumwesto, kayang bumantay ng kahit na sino, magaling rebound at higit sa lahat ay isa ding rim protector. Kaya kung tutusin ay isa nangyayaring success sa Lakers ngayon ay tila pigil pa ito since marami pang barahang pwedeng mahugot si JJ Redick na kasalukuyang hindi pa naglalaro. Well, hindi naman natin maitatanggi na karamihan ng kailang panalo ay dahil talaga sa kailang depensa. Siyang tunay na para bang meron pader sa kailang pintura.
Sa katunayan ay kahit na sila Jokic, Anthony Edwards, Zion Williamson at pati nga din itong si Kawhi Leonard ay nahihirapan din pumasok sa ilalim. Kapansin-pansin na napipilitan silang ipasa ang bola sa 3-point area or sa mid-range dahil sa ginagawang depensa ng Los Angeles Lakers. Well, yun naman ang gusto talagang mangyari ni Coach JJ Redick. Mas prioridad nila ang ilalim at makikitang nagiging effective naman ito kabila ng mas maraming shooter ngayon kumpara dati. Siyang tunay na nakahanap talaga ng maayos na coach ang Los Angeles Lakers ngayon. Ang laking bagay ng kanyang kaalaman paano pagalawin ang bawat isa. Statistically din mga repa ay lahat ay merong naiaambag. Kumbaga hindi nakadepende sa mga superstar ang kailang sistema. Kita nyo naman sa kailang mga nakaraang laro, 6 o higit pa na players ang nakaka-double digit sa opensa. Well, marami mga coach ang may napatunayan na sa regular season, katulad na lamang ni Mike D'Antoni. Karamihan kasi ng kanyang mga nahahawakang team ay nadadala niya sa tuktok ng standing sa regular season, pero pagdating sa playoffs ay lagi siyang kinakapos at hindi man lang nakakasungkit ng kampinato. Kaya naman ang malaking tanong dito ay madadala kaya ni Coach JJ Redick ang kanyang magandang ipinapakita papunta sa playoffs? O isa din siya sa mga coach na dinadaga at biglang nawawala ang diskarte sa big stage?